muli ay babalik sa harapan para sa testimony, no? Patotoo, mga kapatid, ay talagang sa kabutihan ng Diyos ay namumuhay kami. Kaya yun, mga minamahal, na gayon din, na matibay ko nga pinangahawakan yung pundasyon na ipinangaral sa akin simula't simula pa, na tunay nga na hindi ako nagpa-umbrella o nagpasako sa ibang denominasyon, na kahit pilitin nila ako na magbabautismo muli sa kanilang simbahan, ay hindi po ako pumayag. Sabi ko, nabautismuhan na ako. Nilanchay na talaga. Hindi ba, kaya nga, doon sa almighty talaga. iniwan namin ni Sister Sara ng mga natuturuan doon sa lugar po namin, ay nagpaalam ako doon sa isang pastor na magpapahinga muna ako. Kaya para bang hindi ko alam kung ano yung sasabihin ko, baka magkasalap ko ako. Iniingatan ko po bigkasin o salitain yung mga bagay na nadarama namin ni Sister Sara doon sa pastor na kumakalinga sa amin. Pero salamat sa Diyos dahil yung pastor na yon ay naging mentor ko, na siya yung nag-disciple sa akin, na kahit gano'n siya ay niyayakap ko pa rin siya, tinitignan ko pa rin yung pagkilos at paggawa ng Panginoon sa buhay po namin, sa tao na iyon na pinadala ng Panginoon. Dahil kung talagang hindi siya inuutusan ng Panginoon para ihele-hele kami, baka nagtewang-tewang na si Brother Raymond. Yun po yung malaking ipinasasalamat ko sa Diyos, na kahit ibang denominasyon ang nagkukup sa akin, ay pinapakita pa rin ng Panginoon yung pag-ibig po niya, yung pagmamahal po niya, yung pangunawa at karunungan na sinasabi sa banal na kasulatan, na doon po lagi akong pumabase. Yung sinabi ni ating Panginoong Jesucristo kay Apostol Juan, na sabi niya, sabi ni Apostol Juan, Guro, may nagpapalayas ng demonyo at nangangaral sa pamagitan ng iyong salita. Ang sabi ng Panginoon, sasawin namin sana siya, sabi ni Apostol Juan, di po ba? Pero ang sabi ng Panginoon, kakampi natin. Kaya yun po yung laging tinatandaan ko sa salita ng ating Panginoon. Hindi ko naman siya po pwedeng sabihin na huwag niya na nga akong pangaralan. Dahil tunay nga, marami po akong pagkukulang. Kaya nung nagpaalam ako na hindi mo na magtuturo, sila po yung kumantel. Ang hirap, no? Kung paano ipaliwanag. Kaya ganoon na lamang, dahil yung plano ko, ang sabi ni Pastor Espiritu, maganda mag-fasting September or October. Kaya manalangin niyo po na matupad yung kalooban ng Diyos. Dahil alam ko, yung gusto ng Panginoon na si Brother Raymond ay gamitin niya. Opo, dahil ramdam ko po, dahil doon sa mga patutuo ng mga kaibigan ko noon, hindi daw sila naniniwala sa Diyos. Mga kaibigan ko noon, yung kaibigan ko na yun ikakasal, ayaw niya magpakasal sa Catholic, ayaw din niya magpakasal dahil hindi nga naniniwala sa Diyos.
tinanong niya ako kung saan po pwede kahit yung ganito. Sabi yun. Ngayon, inilapit ko siya sa pastor. Kinounsil siya. Nagpatotoo yung kaibigan ko na yon na dati hindi siya naniniwala sa Diyos. Nung nakita niya si Brother Raymond, yung malaking pagbabago. Nung nakita niya na si Brother Raymond ay hindi na siya tulad nung dati. Lahat ng message at mensahe ko sa kanya ay about sa gospel. Nung nakita niya lahat ng yun, purihin ng Diyos, naniniwala po na siya ngayon na may Diyos. Amen. Kaya doon po sa kalagayan na iyon, na ako bilang tao, na kahit hindi tayo nagsasalita, kung makita ng ibang tao na ginagampanan po natin yung kalooban ng Diyos, makikita po nila. Kaya nga doon sa nasimulan na gawain ng Panginoon, mga kapatid, nahihiya ako minsan, pati yung mga katrabaho ko nandoon. Dala nila yung pamilya nila. Kami ni Sister Sarah nandito. Sabi ko kay Sister Sarah, paalam ka. Kaya yun, sinabi ko kay Sister Glo, hindi rin namin sila pwedeng iwanan na kung dadalhin namin dito, kulang yung sakyan namin. Maraming bata, may mga matatanda na rin. Minsan mapupuno yung loob ng bahay na nirerentahan po namin, 6,000 a month. Hindi ko po binibitawan yun na kahit ang daming struggle na nangyari sa buhay ni Sister Sarah hanggang sa nagalit at nagtanim ng sama ng loob, ay pinanghawakan pa rin po namin yung bahay na nirerentahan po namin sa harap. Gusto niya nang bitawan pero naisip po niya yung gawain na nasimulan, yung ministeryo. Sabi ko nga sa mga anak ko na kahit si Brother Simon, na kahit siya ay ginagamit ng Panginoon. Na minsan, pag-gising namin sa umaga, nakakalimutan namin manalangin. Siya po lang nagsasabi lagi, pilit, uy, wala na yung prayer natin sa morning. Papasok kami sa kwarto, buong family. Nananalangin po kami sa Diyos. Minsan umiiyak po kami. Hinihingi yung habag. Kaya ginagamit si Brother Simon, siya po yung naghahanda pati sa mga kids. Saturday, wala po siya magawa. Lagi ko sinasabi, yung ministeryo na ito ay hindi natin pwedeng bitawan. Dahil ito ay ibinigay at ibinigkatiwala ng Panginoon. Lalo ka na, Brother Simon. Minsan na naghilian sila. Pero ganun pa man, purihin ng Diyos, gusto ng kabila, eh hihingi ako ng advice. Yung pioneer na yon, gagawin na nilang church. Pinabinasyon. Dati house church, under of faith fellowship. Dati nung hinahandle po namin ni Sister Sarah yun, ganito po yung way ng service po namin. May MC, may pagtuto, may panaginip. Enhance nila yun. Kaya nga, hindi ko sa Panginoon, ano po ba talaga? Nandito kami, nandun sila. Ganun pa man, ay magpapatuloy pa rin yung gawain ng Panginoon. Kung saan, hindi po namin napagkasunduan ito. Kundi, ang Diyos, mismo ang ating Panginoon ang siyang nagtatag. Yun po yung lagi kong sinasabi doon sa harap sa kanila.
sa mga nakikinig. Na hindi ko sinasabing kami ang nagpasimula, kundi ang Panginoon. Kinalabit ang inyong puso, kaya nandyan po kayong nakaupo. Kaya nga po, sa bagay na yaon, kasi nakipag-seminar din po ako sa kanila, nakalagay po doon, nakahilera doon, sa chart nila, nakahilera yung house church ng Mangaldan. Ang sabi sa akin, Sister Violi, lagi kong nakatatak sa isipan at sa isipan ko, hindi ko pa dinadala sa puso, sa isipan muna. Ano ba yung namamangka sa dalawang ilog o dalawang bangka? Ilog. Dalawang ilog. Yun po yung sabi niya, namamangka sa dalawang ilog. Ang hirap ano po. Pero madali lang kung sa Panginoon tayo hihingi. Kaya yun, sa bagay na yun, ay sama ko sa panalangin, sa pag-fasting, parang kulang. Sabi ng Panginoon, kulang. Naramdaman ko lang yung sakit na konti ng ngipin ko, bumili ka agad kami ng Pinlerate sa Talugtog. Nakabili kami ng gamot, ininom ko, natapos na, sumakit ulit. May nais talagang iparamdam ang Panginoon sa akin. Hanggang doon sa sakit. Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon sa bagay na iyon. Ang dinadala naming pilit ay ang gawain na nandoon. Kaya siguro nagmamadali sila, kaya siguro silang sumakop, kaya siguro hindi ko rin alam ang plano ng Diyos, ang kalooban ng Diyos. Yung akin laging sinasabi kay Sister Sarah. Kasi ang mangyayari ang lahat ng iyon, mahirap Sabihin ko namin, sa kaluluwa o sa pera? Ang hirap, no? Pag-isip. Hindi ko din alam, sa kaluluwa o sa pera. Nung nagpaalam kasi ako, nag-unit sila biglaan. Hindi pa naman ganap at hindi pa naman, wala pa naman tayong ganito, ganyan. Bakit ganito lang? Pinasa ni Sarah yung nasa kanya, negative. Sabi ko, yung binibigay sa kanila, galing naman sa atin, yung mga tithes and offering, doon sa binabayad natin sa renta, doon sa pinapakain, para sa akin masakit kung i-gross out ko lahat. Si Sister Sarah ang kausap kasi hindi ko pinapakailaman tungkol sa pinansyal dahil ang dami pong natitisip dyan, lalo na sa mga leader. Na-question ko na siya nung time na nasa Mountain Province ako. Kung ako ay nakipag-liig sa Diyos, tanong ko po sa Kanya, at sa inyo, kung saang lugar na simbahan ako pwedeng mag-worship, magpuri, dahil walang gospel press sa taas, wala rin faith fellowship sa taas. Lagi kong ina-apply ang pakikipagkapwa. Kung saan maraming mga denominasyon sa Mountain Province. Siyempre, dumalupo ako doon. Kung saan ang tawag ko po doon sa tithes ay banal na pera. Pera ng Panginoon po yung tithes. Para sa akin, hindi para sa leader. Tama hindi? Kung talagang para sa Diyos. Kung talagang para sa Diyos, ako,
Yung tithes ko, kung saan ako napuntang church, doon ko ibibigay, doon ko ihulog. Para sa aking paniniwala at pakikipagdiig sa Diyos. Ang sabi niya, hindi, mag-gather kayo na lang. Huwag ka lang dumalun doon. Hinahanap ko ngayon yung pakikipagkapwa. Kasi alam niyo naman po yung ugali ko, pansinin ako. Kahit hindi ko kilala, hi, hello, bro. Palangiti ako, kahit tabingin na yung pagngiti ko. Ngumingiti pa rin ako, tumatawa kahit hindi ko kilala. Yun po yung ugali ko. I'm a true man, nakaharap niyo. Ganun po ako makipagkapwa. Sa lahat na kung saan ako napupunta, na kahit doon sa restaurant, sa canteen na kinakainan namin, para bang close friend ko na sila kagad. Doon sa simbahan na napuntahan ko, tumayo pa ako. Nagpakilala. Hindi ko sinabi, oh, dito ko ihulog yung tithes ko, hindi po. Sabi ko, Lord, nandito po ako sa bahay talanginan. Hindi ko po iniisip kung saan nila gagamitin. Ito na po yung 10% na kinita ko. Ako at ang Panginoon sa buhay ko ay hindi po pwedeng, yun ba, yung sa tithes. Kasi daming natitisod sa tithes, mga kapatid. Kaya nga doon, inudit si Sister Sarah. Kinulang pa, sabi ko, dapat hindi na lang nila ulitin. Kasi lahat naman yan, pagkulang, givers naman si Sister Sarah. Nung kailan lang po ay nag-anniversary po kami. Ilang years na? 4 years na po. Nung 4 years, yung binigay namin doon sa nagbigay ng mensahe, yung lahat-lahat na handa, inudit, negative talaga kahit balik-balik na rin nila. Nag-isip siya ngayon, kaya daw nila ginagawa yun, baka mag-isip ang mga membro na gagamitin namin kung saan sa aming sariling buhay. Sabi ko naman kay Sister Sarah, tayo dalawa lang naman nagbibigay. Mahirap pong ituro. Di po ba? Mahirap ituro na ituturo yung offering, yung ganyan. Para bang makikita nyo yung umaakyat sa bus na may hawak na payong. Di po ba? Kasi sabi ko, ang Diyos ang hihipo ng puso po natin. Amen. Ang Diyos, ang ating Panginoon, ang hihipo ng puso natin kung magbibigay tayo ng offering. Hindi po yung mga ngaral o hindi ang pastor. Napipilitin ka pa na mag-tithes. Napipilitin ka pa na mag-offering. Kasi magiging namamalimos ang mga alagad ng Diyos. Ang Diyos ang siyang maghihipo ng puso ng tao na yun para tulungan ang mga ngaral, para tulungan ang pastor. Ang Diyos ang siyang maghihipo sa tao na kung saan na ikaw ay napadpad doon sa napuntahan mo. Kung ako na nag-ikipagdiig sa Diyos, mga kapatid, yung testimony ko, ang hirap na ipaunawa po sa kanila. Na ang hirap, para bang ang nangyari, ito na mga kapatid, yung nangyayari na katotohanan. Marami po akong kaibigang pastor. Send sila ng kung ano-anong ministeryo na pumupukol. Siyempre, giver si Sister Sarah. Sige, bigyan mo. Pag hinipo ng Diyos yung puso po natin, talagang magbibigay po tayo, di po ba? Hindi na po pwede, yun yung po yung turo doon sa Umingan. Hindi na kailangan ipamukha doon sa giver.
Sabi ni Pastor Chepty, oh, alam mo na ngang giver eh. Tapos pupuntahan mo pa. Tapos, sasabihin mo pa magbigay. Dahil porkit giver siya, lalapitan mo siya. Ganun po yung nangyayari. Hindi na po pwedeng diktahan ng isang pastor yung giver. Dahil diniktahan na siya ng Diyos. Yun po yung paniniwala ko, mga kapatid. Kaya nga, sa time na yun, na hanggang ngayon, mga minamahal, yung ministeryo na nais magawa ng Diyos sa akin, hanggang sa muling pagbalik po niya, magdalahinan ang bawat isa sa atin na magampanan ni Brother Raymond. Baka magiging kawawa ako bandang uli. Makita niyo ako doon sa dagat-dagat ng apoy. Huwag naman sanang mangyari. Hindi ka namin makikita. Ibig sabihin, dalawa tayo nandun. Di ba? Pinakita ng Panginoon. Dalawa kayo nandun, nakita kayo. Di ba Hindi naman. doon sa si Mayaman at si Lazaro, nakita ng mayaman si Lazaro na nasa sinapupunan ni Abraham. Ibig sabihin, di ba makikita niyo si Father Raymond na nandoon. Huwag naman sana mangyari. Magdalanginan ng bawat isa sa atin. Amen. Kaya nga sa bagay na iyon, ang hirap. Mahirap palang maging pastor. Tinatawag nila akong pastor, pero ayaw mong magpatawag ng pastor. Ayan, may tupa ka na. Pero inaampin mo eh. Ang hirap maging pastor. Pastor daw ako. Tupa ko daw yon. Eh bakit inaangkin nila? Ayun po, mga kapatid. Ito pa yung aral na doon sa Umingan. Yung pag-iipon, yung natutunan ko dito, mas magandang mag-impok tayo ng mga buhay, mga hayop. Salamat. Dahil tumatagal ng panahon. Hindi tulad ng mga pananim. Dahil ang pananim nasisira at nauubos at napapanis. Pero ang buhay, ito po yung dumating sa akin. Naunawa ng Diyos habang nakikinig ako sa Umingan. Doon sa salita na sinalita doon, habang for sale ang baka, bumili na kayo. Sa dami pa. Yun. Napag-isip-isip ko, oo nga, kasi kung ang iipunin natin yung mga bagay na napapanis, tayo din ang kawawa, aso din ang mabubusok. Ang ipunin po natin, yung buhay. Ang baka, kaya nga para si Pastor Espiritu, ayaw niyang pumatay ng manok. Sabi ni Jacob sa akin, simula dumating si mami ko dito, daddy ko, hindi ko siya pumatay ng manok. Naawa siya, samantalang kinakain ng mga aso niya yung manok. Ang dami manok ni Pastor Espiritu. Ang dami na ba? Kaya pag ako nag-request, hindi makakatanggi. kasi nga, si Jess, hindi sila masyadong madagdal. Ako lang talaga yung maingay. Hinahanap-hanap nila ako pag wala ako doon. Gusto nila nandun ako, wala na yung masaya. Pag sinabi kong manok, ay kakana sila naman kasi pipilit ko yung gusto ko. Kaya pala, manok, yun pala yun. Yun po yung sikreto na pag-impon. Tatagal po yun. Nandadami. Kumatay ka, at least may manok ka pa. Yung baka, pag nag-alaga ka ng baka, manganak siya. Hindi mo pa tayo nanibenta. Manganak yung anak niya hanggang sa pagdating may baka ka. Kasi pag dumating ang panahon, malalaman natin. Hindi natin makikita ang Panginoon sa mga naghihintay. Kaya nga, prayer ko doon nung nag-birthday si Pastor. Lord,
alam ko at nararamdaman ko po na sa pagdating mo ay gusto ko pang makita. Sana po ay mabuhay pa siya ng maraming taon hanggang sa pagdating mo. Yun po yung prayer ko sa kanya. Ayan. Napaiyak si Pastor Espiritu. Kaya nga po, salamat sa Diyos. Iniisip ko kung anong hayop yung aalagaan namin. Ngayon, kung mag-alaga ng gabi, may nakalata na mata. Pwede, corned beef, no? Alam nyo, matapit na talaga. 10 na malalaking religion, nag-uusap-usap na. Natapos na po yung 3 templo. Templo ng Christianity, na ng Catholic, ng Judaismo, at ng Islam. 10 pong religion na malalaking religion ang nandun. Tinanong ako na yung sister ko, kailan? Sister Glo, hindi ko kinalamin. Hindi ko malapit na. Sabi ko nga, sa mga updated, dati noon hindi natin nakikita dahil walang cellphone, walang network, walang media. Ngayon kasi, grabe ang kasinungalingan ng media. Yung mga nangyayari. Kaya maging updated tayo kapatid. Dahil yun po yung alas po natin. Mamaya, nagpirma na, hindi natin alam. Ayan na. Kawawa tayo na nandito. Kung matibay yung tiyan natin, hindi tayo pipirma at luluhod doon. Kaya magsanit tayo magpastig. Salamat sa Diyos, mga minamahal. Tunay at totoo ang Diyos at tapat sa buhay po natin. Amen. Praise the Lord.